Matapos naming matikman ng first love ko ang ipinagbabawal na prutas, bigla na lang nawala ang 6 na taon ng memorya ko. Pagdilat ng mga mata ko, bigla na lang akong nagkaroon ng asawa. May bonus pang anak. Sir, gising na po pala kayo. Anong sir? Hindi pa nga ako kasal eh. Baka naman maling tao ang kinakausap nyo. Sobrang mahal na mahal talaga ni Ma'am Go si Sir, pero napakalamig ng pakikitungo sa kanya ni Sir noon. Kahit nga yung bata, hindi niya pinapansin. Ngayon, nasa business trip sa ibang bansa si Ma'am Go. Pero nang mabalitaan niyang naaksidente si Sir, iniwan niya agad ang meeting niya. Umuwi siya agad at bumiyahe ng mahigit 10 oras sa eroplano, wala man lang pahinga. Tapos ngayon, itatanggi lang ni Sir sa harap niya na mag-asawa sila. Gaano kaya kasakit para kay Ma'am yun? Sir, lumabas na po ang resulta ng check-up nyo. Bumalik po sa 6 na taon ang nakalipas ang memorya ninyo 6 na taon. Kahapon lang yun ah. Kahapon ko lang napasagot yung campus crush na 3 taon kong niligawan. Isang tulog ko lang, kasal na agad ako. Bata, may hinahanap ka ba dito? Hindi na ako kilala ni Daddy. Pero ngayon lang kinumusta ni Daddy ng ganito kalambing. Gustong gusto ko siyang lapitan. Hala, kamukhang kamukha niya yung campus crush ko ah, pinaliit lang. Ibig sabihin ba nito, siniyan niya ng naging asawa ko? Hindi ka ba nakakapagsalita? Anong nangyari sa batang to? Nakakatunaw naman ng puso yung tingin niya. Sigo niyan nga to. Parehong-pareho sila ng mata nung high school pa kami. Kaso mas mukhang seryoso siya ngayon, at mas mature na tingnan. 100% siya nga to. Sigo niyan nakahapon lang sinagot ako. Ito siya 6 na taon sa hinaharap 6 na taon sa nakalipas. Wala pa namang nangyayaring masama noon eh. Hindi pa ako kinamumuhian ni Chen. Nung mga oras na yun, sa puso niya. Ako lang ang nandyan. Mag-aaway na naman ba sina Mommy at Daddy? Niyan. Ikaw ba si Niyan 6 na taon sa hinaharap? Tayo ba talaga ang nagkatuluyan? Ibig sabihin, baby nga natin ang batang to. Tinawag ako ni Daddy na baby. Baby din pala ako ni Daddy. Ang bait naman ng baby ko. Pero teka, bakit hindi makapagsalita ang batang to? Kailangan kong tanungin si Niyan mamaya. Teka, totoo ba to? Siya pa ba yung sir na napakasama ng ugali? Parang bumalik yung mabait na sir mula 6 na taon na ang nakalipas ah. 6 na taon na simula nang ipadala ako ni Senyor para pagsilbihan si Ma'am Go. 18 taong gulang pa lang si Ma'am Go noon. Nung mga panahong yun, sobrang sweet nilang dalawa. Nang malaman nilang magkaka-baby na sila, tuwang-tuwa talaga si Sir. Nang ipanganak ang bata, nagpakasal na rin silang dalawa. Pero pagkatapos ng kasal, bigla na lang nagbago si Sir. Naging napakalamig niya kay Ma'am Go, at tuluyan niyang pinabayaan ang bata. Nakipaglandian pa siya sa ibang babae sa university niya. Pero itong Sir na nasa harap namin ngayon kaparehong-kapareho nung nakilala namin 6 na taon ang nakalipas. Baka naman ito talaga yung totoo niyang pagkatao. At ang lalaking kasama namin nitong nakaraang 5 taon ay isang peke. Ma'am Go, ibig sabihin totoo talagang nawala ng memorya si Sir. Yung pinapaimbestigahan ko sa yung aksidente niya. May nalaman na ba kayo? Tungkol ito kay Lin Momo. Si Lin Momo siya daw yung babaeng minahal ni Sir noong nasa kolehiyo pa. 2 araw na pero ni minsan, hindi man lang dumalaw si Niyan. Asawa pa rin naman niya ako, di ba? Ang sama talaga ng ugali niya. Mabuti na lang pupuntahan ako ng anak namin pagkatapos sa eskwela. Pero may isa pang nakakapagtaka. Naaksidente ako at naospital pero hindi man lang pumunta sina mama at papa. Pati si ate, wala rin. Kahit yung mga matatalik kong kaibigan, hindi man lang nagpakita. Para bang tinalikuran na ako ng lahat. Dati-rati, kapag may nangyari sa akin kahit na ano, sobrang nag-aalala sina mama at papa. Kahit nga magisgasan lang yung daliri ko. Taranta na si mama kakahipan yon. May mali may maling nangyayari. Ang dami ko pang kailangang alamin. Doc, palabasin niyo na ako. Kapag nagtagal pa ako rito, baka imagine na ako eh. Pasensya na po, sir, kailangan po muna nating hintayin ang utos ni Madam Go.
E di tawagan mo siya at sabihin mong gusto ko siyang makita. Nako, sir, nasa out of town po si Madam Go para sa isang business trip. Hindi ako naniniwala, sabihin mo kay Go ni Yan. Kapag hindi pa rin niya ako pinuntahan, hindi ko na siya kakausapin kahit kailan. Hay, si Yan talaga, simula pa noong high school, ganyan na siya. Nag-aaral sa umaga, tapos may part-time job sa gabi. Pag-uwi niya, kailangan pa niyang mag-alaga sa lola niyang may sakit, ang konti pa niyang kumain. Payat na parang papel, sobrang hirap ng buhay niya. Naaawa talaga ako sa kanya kapag nakikita ko siya. Kahit hindi naman kami sobrang yaman. Medyo nakakaangat din naman kami sa lungsod ng Lin. Binigay ni na mama at papa yung mga pinakamagandang pagkain at gamit sa amin ni ate. Kaya noong mga panahong iyon, madalas kong sinasama si Yan sa bahay para maghapunan. Minsan naman, pinagdadala ko siya ng pagkain at mga merienda. Ginagawa ko ang lahat para lang makakain siya ng marami. Guni Yan, sige na, kainin mo na tong cheesecake. Pag hindi mo kinain yan, hindi na kita kakausapin. Guni Yan, nagluto si mama ng fried veggie balls. Sa'yo na itong buong kahon. Ubusin mo yan ah. Pag hindi mo inubos, hindi na kita kakausapin. Tuwing naririnig ni Yan yung salitang hindi na kita kakausapin, susunod siya kaagad at uubusin niya ang lahat. Sana gumana rin ito ngayon. Sir, noong gabi pong maaksidente kayo. Agad pong sumakay ng eroplano si Madam Go para umuwi na walan pa nga po siya ng kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Nang makita niyang ligtas kayo, bumalik din po siya agad sa ibang bansa para ituloy yung negosasyon. Kalalapag pa lang po niya sa airport, tapos tinakat nyo na si Madam Go para lang papuntahin dito. Hindi po ba masyado na kayong sumusobra? Yung 40 minutong biyahe, ginawa niyang kalahating oras. Paano po kung naaksidente rin siya sa daan? Katabi po ako ni Madam noong tumawag yung doktor, narinig ko po mula sa kabilang linya. Sabi niyo raw po, kapag hindi pumunta rito si Madam Go, hindi niyo na siya kakausapin. Kitang-kita ko po, yung sandaling pagpapanik sa mga mata ni Madam. Punta tayo agad sa ospital. Sobrang mahal po kayo ni Madam Go. Kaya kapag hindi nyo na siya kinausap, parang pinatay nyo na rin po siya. Akala ko ba matapos nyong magka-amnesia naging normal na kayo? Bakit po kayo nag-iinarte na naman ngayon? Pasensya na, hindi ko naman alam na totoo talagang nasa business trip kayo. Akala ko gawa-gawa mo lang yung business trip, napalusot mo lang yun para iwasan ako. Patawad sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan kagalang na salita mula kay sir. Naging padalos-dalos ako, pasensya na po, sir. Ayos lang, kasalanan ko to. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa inyo sa biyahe, pasensya na sa abala. Assistant yang niyan, patawad. Gustong-gusto lang talaga kitang makita, hindi mo alam kung gaano ako naburyong nitong nakaraang 2 araw. Hay, walang cellphone, wala akong makausap. Para na akong mababaliw sa inip dito, amoy snow. Ang amoy na to. Ito yung pabangong ginagamit ni HN 6 na taon na ang nakakalipas. Pasensya na, hindi ko napag-isipan ng maayos anong hindi napag-isipan ng maayos ni Ma'am Nianyan. Sa 2 araw na nakonfine si Lin Chen, takot si Go Nianyan na mainip siya. Nag-subscribe pa nga siya sa iba't ibang streaming apps sa TV, at kumuha pa ng caregiver para may makausap siya. Halata namang sinadya niyang hindi mag-iwan ng cellphone dahil natatakot siyang baka kontaken na naman ni Sir si Lin Momo. Ayos lang yan, bakit ka ba humihingi ng tawad? Sobrang busy mo, hindi na sana kita inabala. Naiisip ko lang kasi kapag wala akong cellphone, hindi man lang kita makakachat. Bawat sabihin niya, palaging iniisip ang mararamdaman ni Go Nianyan, kaya naman pala ganoon na lang kung mahalin siya ni Nianyan. Ang lalaking ito na sobrang masayahin at patay na patay kay Go Nianyan, 6 na taon na ang nakaraan. Sino ba naman ang hindi mahuhulog? Gusto ba ng cellphone ni HN para makausap ako? Hindi ba't gusto niya lang kontaken si Lin Momo? Nianyan. Gusto ko na sanang lumabas ng ospital, pwede ba? Sobrang nakakabagot talaga rito, matitiis mo ba ang gwapo mong asawa? Namamatay sa inip dito.
Mula bata pa ko walang tigil ang mga kamag-anak at kaklase ko sa kakapuri na ang gwapo ko raw. Kaya nung nililigawan ko si Nianyan, sobrang confident ko Nianyan. Hindi ka man lang ba kinikilig sakin? Nianyan, maganda ka, gwapo ako, bagay na bagay talaga tayong dalawa. Matagal na, sobrang tagal na mula nang huli akong mahawakan ni Chen ng ganito. Chen, alam mo naman na kahit ano pang hilingin mo, papayag ako. Hindi kita kayang tanggihan, oo. Kaya papagayusin ko na kay Assistant Yang ang discharge papers mo Nianyan, alam ko talagang ikaw ang the best. Nanigas siya. Parehong-pareho noong nililigawan ko pa lang siya noon, kapag lumalapit ako sa kanya. Maninagas na lang bigla si Nianyan at magtatayo agad ng pader. Para sadyang iwasan ako hanggang sa paglipas ng panahon dahil sa porsigido ako. Tuluyan ng binaba ni Nianyan ng pader sa puso niya, at tinanggap niya rin ako. Mula noon kahit hawakan ko pa siya, hindi na siya naninigas ng ganyan. Lin Chen, ano ba talagang ginawa mo nitong nakaraang ilang taon? Para pilitin siyang bumalik ulit sa simula. Ibang klase talaga si Sir, 6 na taon na ang nakakalipas. Kaya naman pala hindi rin napigilan ni Nianyan na mahulog eh. Ano pang hinihintay mo? Masusunod, President Go, aayusin ko na po ang discharge papers. Nianyan, may ginagawa ka bang ilegal? Para makabili ng ganito kamahal na sasakyan. Nitong nakaraang 2 araw, nanunood ako ng TV sa kwarto ko sa ospital. Medyo naintindihan ko naman ang takbo ng mundo ngayong taong 2026, kaya hindi naman ako sobrang napag-iwanan ng panahon. Pero itong kotse na to, paniguradong nasa ilang milyong piso rin ito, di ba? Sir, lehitimong negosyante po ang ating Miss Go. Legal po ang lahat ng ginagawa niya. E di siguradong nahirapan ka nitong mga nakaraang taon, no? Mula sa wala, hanggang sa maabot mo ang lahat ng ito. Siguradong dumaan ka sa maraming hirap, di ba? Grabe ang naging sakripisyo mo. Hindi naman. Ang dahilan kung bakit ako nagpakahirap magtrabaho noon, ay para magawa ni Chen ang lahat ng gusto niyang gawin. Basta ba masaya si Chen? Hinding-hindi ako makakaramdam ng pagod. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking bahay. Nianyan, para makabili ka ng ganito kalaking bahay. Gaano kalaking pagod ang inabot mo? Nianyan, itong bahay na to. Ilang taon kang nagtrabaho para lang mabili to? Sir, sa totoo lang po, si Miss Go ay ang matagal nang nawawalang panganay na apo ng pamilya Go. Itong bahay po na ito ay binili ng lolo niya para sa kanya noong bata pa siya. At kinalaunan, pina-renovate para maging bahay ninyong mag-asawa. Ang pinakamayamang pamilya sa syudad ng Jing. Pamilya Go, napanood ko yan sa TV eh. 100 taon na ang yaman ng pamilya Go, at sila ang numero 1 sa buong syudad. Mas lumago pa raw ang negosyo ng Go Group sa ilalim ng pamumuno ng bago nilang CEO. At ang bagong CEO na yon ay si Nianyan. Nianyan, ang galing-galing mo talaga. HMM. Syempre naman, itong panganay na anak ng pamilya Go na sobrang hirap nilang hinanap, ay sobrang galing talaga. Umakyat ng mahigit 10% ang kita ng kumpanya dahil sa kanya. At naging numero 1 pang kumpanya sa buong bansa. Hindi ka ba uuwi? May gagawin pa ko sa kumpanya. Bakit 4 na salita lang ang isinagot ni Miss Go? Ang lamig naman ng pakikitungo niya. Sir, kaka-rating lang po kasi ni Miss Go galing sa ibang bansa para sa isang negosyo. Kailangan pa po niyang makipag-meeting sa kumpanya para sa mga susunod na hakbang. Sige, mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Huwag mong kalimutang ibili ako ng bagong cellphone. Miss Go, bakit hindi mo po tanungin si Sir kung bago siya maaksidente? Totoo bang makikipagtanan siya kay Lin Momo? Ilang araw na ang nakakalipas noong nag-imbestiga ako, noong gabi na maaksidente si Sir. Ay makikipagtanan sana siya kay Lin Momo. Sobrang bilis magpatakbo ng driver. Kaya nangyari ang aksidente. Nagka-amnesia siya. Anong mapapala ko kung magtatanong ako? Sa bagay,
Nawala ng memorya si Sir, hindi ko tuloy alam kung dapat ba tayong magpasalamat. Naaksidente siya pero at least, yung muntik na nilang paghihiwalay, ay parang nagkaayos ulit kahit papaano. Ang hindi ko lang alam, ngayong natuto na si Miss Go na dumistansya, gaano na naman kaya siya masasaktan sa pagkakataong ito. Sir, sa wakas nakauwi ka na rin. Akala ko kapag umalis ka, hindi ka na babalik eh. Sino ka? Hala, Sir, hindi mo na po ba ako kilala? Naaksidente kasi ako nitong nakaraang 2 araw, kaya nawalan ako ng memorya. Naaalala lang niya ang mga nangyari 6 na taon na ang nakakalipas. Ang galing talagang magtago ni Senyorita. Wala man lang nakarating na balita sa bahay. Nakipagtanan pala si Sir sa babaeng yun na si Lin Momo. Naaksidente sa kalsada. Nakipagtanan kay Lin Momo. Sino si Lin Momo? 3 araw na ang nakakalipas nang mag-empake kayo ng mga gamit nyo para umalis. Kahit anong pagpigil ko, hindi ko kayo maawat. Sabi nyo pa noon, parang kulungan ang lugar na to, at nakakasakal na. Ngayong gabi, pupuntahan ko si Lin Momo. Walang pipigil sa akin. Talagang nakalimutan na ni Sir ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang taon. 4 na taon na ang nakakalipas nang lumipat kayo dito sa mansyon. At ako ang ipinadala ng Don para maging mayordomo. Sa loob ng 4 na taong yun, Sir, parang naging ibang tao kayo. Napakasama ng ugali nyo kay Senyorita. Araw-araw nyo siyang sinisigawan at inuutusan. Tuwing makikita nyo si Senyorita, lagi nyo na lang siyang pinapagalitan at sinisisi. Pati nga sa bagong pang-anak nating munting Senyorita, wala kayong pakialam. Sir, ayos lang ba kayo? Sumasakit ba ang ulo nyo? Kasalanan ko to, ang daldal ko kasi. Ayos lang ako, salamat, Tito Hi. Sa loob ng 4 na taong ito, dati, panay ang hanap ng butas ni Sir sa akin, tapos ngayon, nagpapasalamat siya. Wala po yun, Sir. Napakabuti po sa akin ni Senyorita. Noong una naman, napakabait nyo. Magalang at maganda ang pakikitungo nyo sa akin. Pero bigla na lang nagbago ang ugali nyo. Minsan nga napapaisip ako kung may 2 pagkatao ba kayo. Sir, naisip nyo ba na baka kapag bumalik ang alaala nyo, bumalik din kayo sa dating pag-uugali? Sinasapian ba ako ng masamang espiritu? Hinding-hindi ako ang taong sinasabi ni Tito Hi. Mahal na mahal ko si Nianyan. Paano ko siya magagawang lokohin? Lalong imposible na maging malupit ako sa anak ko. Kahit kailan pa man bumalik ang alaala ko. Hinding-hindi ko hahayaang bumalik ako sa pagiging ganun. Hay, bahala na nga, huwag ko na muna tong isipin. Babawi na lang ako kina Nianyan at Xiaoyu. Hindi mangyayari yun, Tito Hi, huwag kayong mag-alala. Anong oras na pala, titingnan ko muna sa kusina kung kumusta na ang paghahanda ng hapunan. Magpahinga na muna kayo, Sir. Panigurado, malapit nang umuwi si Senyorita at ang munting Senyorita. Sir, heto po ang package nyo. Salamat. Bakit po? May problema ba? Wala to. Sige po, Sir, bababa na muna ako. Tama ba ang narinig ko? Nagpasalamat sa akin si Sir. Himala yata to. Minsan lang mangyari sa 100 taon. Dati, panay ang hanap niya ng mali kahit wala naman. Ngayon, ang galang niya. Nakakapanindig balahibo. Bago lahat ng modelong to ngayong taon, siguradong si Nianyan ang bumili nito. Baby Momo. Ang baduy naman ng palayaw na to. Noong nililigawan ko pa lang si Nianyan, tinatawag ko lang siyang Baby Nianyan kapag inaasar ko siya. Sisiguraduhin kong hindi na masasaktan pa si Nianyan. Hindi ko kilala to. Baka kaklase o katrabaho ko lang. Nag-file raw ng leave ang asawa mo para sa'yo. Nag-leave si Nianyan para sa akin. Ang sweet naman talaga ni Nianyan. Naiwan ko sa ibabaw ng lamesa sa ospital ang basag kong cellphone. Imposibleng hindi niya yon nakita. Ayaw niya ba akong makipag-usap kay Lin Momo? Kaya sinadya niyang hindi ako ibili ng bagong cellphone. Kaya pala, sa bagay kahit sino naman yata, ganun din ang gagawin. Nasaan sina Papa at Mama? Si Ate, si Xiaojia. Bakit wala man lang kahit isa sa kanila? Sabi ni Tito Hi nakaaway ko raw ang pamilya ko. Hindi nga, imposible naman yan. Nakablock silang lahat sa akin.
Grabe, nasisiraan na ba ako ng bait nitong nakalipas na 4 na taon? Noong naging kayo po ni Lin Momo, pilit kayong pinigilan ng papa, mama, at ng ate ninyo. Pati nga po yung kababata ninyo, ilang beses pumunta rito para kausapin kayo. Kaso para po kayong nakulam. Ang pakiramdam nyo kasi pinipigilan kayo ng lahat na sundin ang puso ninyo. Kaya nagbanta po kayong puputulan nyo na ang ugnayan sa pamilya ninyo. Ako ba talaga to? Ako si Lin Chen. Blinak ako ni ate. Ni isang reply, wala. Si tong Xiao Jia. In-unfriend niya ako. Mabuti na lang, kabisado ko pa ang number niya. Paumanhin, ang numerong inyong tinatawagan ay hindi na aktibo. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito at Tito Hi, pwede ko bang mahiram ang cellphone mo saglit? Hello, sino to? Hello, walang sumasagot, ibababa ko na to ah. Sino bang walang magawa sa buhay at nang paprank ng ganito huwag mong ibaba? Xiao Jia, ako to, si Lin Chen. Kasi nitong mga nakaraan. Lin Chen, may sayad ka ba? Ano bang kailangan mo? Tong Xiao Jia, anong klaseng ugali yan? Lin Chen, kung may sakit ka sa utak, magpatingin ka sa doktor. Pinutol mo na ang pagkakaibigan natin nang dahil lang sa babaeng yun na si Lin Momo. Tapos ngayon tatanungin mo ako tungkol sa ugali ko. Bakit? Iniwan ka na ba niya, ha? Naaksidente ako noong nakaraang 2 araw, nagka-amnesia ako. Oh, anong pakialam ko? Anong kinalaman ko dyan? Tong Xiao Jia. Ang natatandaan ko lang yung hanggang bago tayo graduate ng high school. Kinuwento na sa akin ni Tito Hi ang mga nangyari nitong nakalipas na 4 na taon. At mayroon pang 2 taon na blanko talaga sa isip ko. Nag-message ako kina papa at mama kanina lang, hindi sila nag-reply. Blinak ako ni ate tapos ikaw lang yung tinawagan ko na nag-ring. Tong Xiao Jia, kailangan ko ang tulong mo ngayon. Ano? Nawalan ka ng 6 na taong alaala. Totoong totoo. Xiao Jia, magkita naman tayo, o mag-usap tayo. Gustong gusto ko talagang malaman kung ano bang nangyari sa loob ng 6 na taong to. Paano ako naging ganoong klase ng tao na kinukwento ni Tito Hi? Sige na nga, antayin mo akong makauwi galing trabaho mamaya. Magkita tayo sa isang tea house. Ay, teka, hindi pala pwede mamaya. Darating na kasi sina Nianyan at Xiaoyu sa bahay mamaya, gusto ko sana muna silang makasama. Mukha talaga akong tanga rito. Pero sa tono niya mukhang wala nga talaga siyang maalala. Kailan ba sa nakalipas na mga taon na naghintay yan sa bahay para sa asawa at anak niya? Iba ka rin talaga, no? Ganito na lang, Sabado naman bukas. Bukas na lang tayo magkita. Sige, bukas na lang. Huwag mong kalimutang I accept yung friend request ko ah. Baby, nandito na kayo. Ang bait-bait naman ni Papa, ang bait talaga ni Papa. Dahil lang binuhat ko ang bag niya, ganito na siya kasaya. Niyanyan, may problema ba? Wala. Nagseselo siguro si Miss Go, akala niya siya yung tinawag na baby ni Sir.